Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Uy, Chubbs! Tulungan na kita dyan. Ako nang magbubuhat ng timba ng tubig na dala mo. Umalis ka na lang dyan sa dadaanan ko. Nakakaistorbo ka lang sa akin eh. Ito naman ang sungit. Ako na nga magbubuhat niyan. Ibigay mo na sa akin yung buhat mong timba. Kaya ko na nga to, kaya tumabi ka na lang dyan kasi nakakaabala ka lang talaga sa akin, Mon. Chubbs, bitawan mo na tong timba. Ako na magbubuhat. Kitang-kita naman sa mataba at namumula mong pisngi na nahihirapan ka na oh. Huwag ka na kasing humarang-harang dyan sa dinaraanan ko para hindi na ako nahihirapan. Akin na nga kasi ang timba. Sige ka, papayat ka sa ginagawa mong yan. Tapos mababawasan niyang kakyutan mo. Kaya ko na nga to, kaya umalis ka na dyan. Akin na yan, ako na magbubuhat niyang timba. Tumabi ka na lang dyan, sabi. Akin na sabi, ang kulit mo naman, tinutulungan ka na nga eh. Pamon! Uy! Ala! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Natapon tuloy tong tubig sa timba. Nabasa pa tong sapatos ko. Ang kulit-kulit mo naman kasi mo eh. Oh, sorry. Gusto lang naman talaga kitang tulungan eh. Sinabi ko na nga na kaya ko, di ba? Ayan tuloy, sa halip na makatulong ka, mag-iigib pa tuloy ulit ako ng tubig na pandilig sa mga halaman na nasa harapan ng classroom natin. Sorry na nga. Hindi ko naman gusto na matapon yung tubig sa timba. Huwag ka na mainis sa akin, Chubbs. Ay! Pwede ba, Mon? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng ganyan. Katawan ko to, kaya alam ko na chubby talaga ako at hindi mo na kailangan na araw-araw na ipaalala yun sa akin. Nakakairita ka na eh. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa at sinasabi mo sa akin. Pinanganak ka ba talaga para manira ng araw ng ibang tao? Diyan ka na nga. Uy, Faith, sandali! Ano na naman ba? Sinira mo na nga ang umaga ko. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Araw-araw na lang, Moon. Palagi ka na lang nandyan sa harapan ko at binibuwisit ako. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ba palagi ako na lang ang nakikita mong asarin? Gusto ko lang naman na, Ano? Gusto mong palaging sirain ang araw ko dito sa school? Gusto mong palagi na buwisitin ako? Gusto mo na nahihirapan talaga ako dito? Gusto kita, Faith. Gusto mong… ano sabi mo? Gusto kita kaya palagi ako nagpapapansin sa'yo. Kasi nung unang pasok ko dito sa school, ni hindi mo man lang ako tinitingnan. Kaya ang naisip kong paraan para mapansin mo ako, asarin na lang kita. Effective naman, di ba? Kaya lang, hindi ko naman gusto na mabuisit ka talaga sa akin o mainis. Sorry nasobrahan na ata yung pagpapapansin ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na maging close tayong dalawa kasi nga crush kita. Uy, Faith, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Galit ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi na masyado. Sige na, babalik na ako sa classroom. Ikaw na lang ang magigib ng tubig at magdilig ng mga halaman ni Ma'am. Bahala ka na sa buhay mo. Drama Stories, Manila. Hindi ko talaga inaasahan ang mangyari nung araw na yon. Akala ko si Mon ay tulad pa rin ng dati. Mahilig lamang mangasar at makitang naiinis ako. Hindi ko nakita ang anumang palatandaan na may pagtingin siya sa akin, sapagkat ang kanyang ginagawa ay tila nais langan niyang maiyak ako sa kanyang mga panunukso. Subalit, may ibang dahilan pala. Noong umaga ng araw na yon, kasama ko pa siya. Bigla na lang siyang nawala. Hindi siya pumasok sa unang dalawang asignatura. Ako na may nagulat at nagtaka kung saan napunta ang taong iyon. Bago pa man dumating ang oras ng pahinga, siya ako lamang nalaman. Nasa tanggapan ng patnubay daw siya dahil nakita ng bantay ng paaralan na tumalon siya sa bakod ng paaralan mula sa labas. Tumalon sa bakod ng walang kaalam. Nakakagulat. Agad siyang pinalabas.
Nang bumalik siya sa silid-aralan, dala niya ang isang pares ng tsinelas na binili niya sa labas at inabot niya yon sa akin. Nagsorry siya dahil labasa ang aking sapatos kanina nang mag-agawan kami ng timba ng tubig. Kaya siya tumalon sa bakod upang bilhin lamang yon para sa akin. At dun ko naramdaman. Nakita yon ng aming mga kamag-aral. Halos lahat sila ay nag-asaran sa amin ng husto. Noon pinipipil ko ang aking imis sa kanila, ngunit sa sandaling, yun iba na ang aking nadarama. Kilig na kilig ako. Pinipigil ko ang aking kilig sapagkat bigla kong naisip marahil totoo nga. Marahil may pagtingin nga siya sa akin mula pa sa simula at ang kanyang mga panunukso ay paraan lamang niya upang itago ang kanyang tunay na damdamin. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na niya ako masyadong tinutukso. Nagsimula na siyang manligaw na maayos. At nang nasa 3 taon na kami, sinagot ko siya. Tumagal ang aming relasyon hanggang sa kolehiyo. Drama Stories Manila. Sino ba naman ang mag-aakala ng lalaking palaging nanunukso sa iyo ay handa palang tumalon sa bakod para lamang sa iyo? Handa palang lumabas ng paaralan nang walang paalam upang bilhin lamang ang tsinelas na kapalit ng nabasang sapatos mo. Ang mga panunukso minsan ay pinakamalakas na senyales. Hindi niya kayang sabihin ng diretsyo, kaya ginagawa niya ang paraan na alam niya. Ngunit isang pares ng tsinelas, sapat na upang malaman mong lahat. Kaya ba talaga yan na sa likod ng mga panunukso at pambubwisit ay may nakatagong pagmamahal na hindi niya kayang aminin nung panahong yon? Kung may kwentong katulad nito sa iyong buhay, alam mo na. Minsan, ang taong pinakainis mo ay siya palang handang tumalon sa bakod para sa iyo. Uy guys, sorry ngayon kami ni Mon. Wala namang bago dun kasi palagi kayong dalawang late sa mga lakad ng barkada. Sinabi mo pa, Cheryl. Nakauwi na nga yung ibang kaibigan natin eh. Ang mahalaga, dumating pa rin kami. Happy birthday nga pala, Ralph. Salamat, Mon. Dumating nga kayo, pero hindi rin naman kayo nakasama sa barkada picture natin kanina. Sorry na, Cheryl. Alam mo naman na kapag si Mon ang kasama ko sa mga ganitong lakad, pahirapan magpaalam sa bahay, lalo na kay Papa. Mabuti na nga lang nandun yung mama ni Faith, kaya may backup kagad kami na payagan siya dito sa birthday celebration ni Ralph. Basta ako, sanay na akong palaging late sa mga lakad ang dalawang to. Ang hirap kasing magkaroon ng tatay na pinalaki ng lolo kong sundalo. Sobrang higpit. Teka, bakit parang ang aga namang malasing ni Cheryl? Sinong lasing? Ako? Hindi pa ako lasing Oo nga naman. Mukha namang hindi pa lasing si Cheryl, babe. May konting amats lang. Hayaan nyo na yan. Kakabreak lang sa boyfriend niya eh. Correction lang hindi ako umiinom ngayon dahil broken-hearted ako. Sinasabayan ko lang ang pagsiselebrate ni Ralph sa birthday niya at sa araw ng kalayaan ko. Kalayaan talaga? Oo, nakakasakal kaya maging boyfriend ang ex ko. Sobrang controlling, demanding, possessive. Basta, lahat na yata ng pangit na ugali ng isang tao nakuha ng demonyo na yun. Eh bakit mo pala sinagot? Tapos tumagal pa ng 1 taon ng relasyon yung dalawa. Hindi ko naman alam na may pagkademonyo palang ugali ng lalaking yun. Biruin mo, pagkatapos niya akong turuan ng kung ano-anong bagay na tungkol sa sex, maghahanap pa rin pala siya ng ibang babaeng titikman. Ganon talaga, Cheryl. May ibang lalaki na hindi marunong makontento. Malas mo lang talaga na ganong lalaki ang nakilala at minahal mo. Basta, visit siya. Yun lang ang masasabi ko. Ay, buti nga yang si Mon nakukontento sa'yo kahit hanggang halik lang sa pisiyang nagagawa niya sa'yo. Teka, ibig sabihin, Mon, wala pa palang nangyayari sa inyong dalawa ni Faith? Hindi mo ba alam, Ralph? Sa barkada natin, silang dalawa na lang ang virgin. Hoy, grabe ka, Cheryl Kailangan talaga na mapunta sa amin ni Mon ang topic? Ganun talaga. Kung sino ang mga virgin sa barkada, sila ang mas pinag-uusapan. Ang hina mo naman pala, bro. Hindi naman pagiging mahina yun, Ralph. Nire-respeto ko lang talaga yung mga gusto at desisyon ni Faith. Tsaka hindi naman ako nagmamadali tungkol sa bagay na yan. Sa kasalan din naman kami mauuwi ni Faith, kaya bakit hindi ko na lang hintayin yung araw na yun, di ba?
Ang good boy naman pala talaga nitong jowa mo, Faith. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Mas mahal na mahal kita, babe. Kaya irerespeto ko lahat ng mga desisyon mo. Irerespeto ko rin lahat ng mga gusto mong mangyari sa relasyon nating dalawa. Drama Stories Manila. Akala niya ang respeto at pagpipigil ni Mon ang patunay ng tunay na pagmamahal. Sa loob ng ilang taon ng relasyon nila, legal na ito sa bahay. Mahigpit si Papa kapag lumalabas sila. Pero malaking tiwala naman si Mama sa kanilang dalawa. Panagi lang nagpapaalala na huwag lalampas sa limitasyon bilang magkasintahan. At talagang sumunod si Mon. HHWW at halik sa pisingi lang ang pwede nilang gawin. Kahit kailan ay hindi siya naging mapusok. Bago pa niya sagutin noon, nung high school pa lang sila, sinabi niya na konserbatibo siya at ang pamilya niya. Naniniwala siya na ibibigay ng babae ang sarili niya sa lalaki pagkatapos ng kasal at pangako sa harap ng Diyos. At nirespeto niya yun. Nang sagutin niya si Mon, nangako ito na hinding-hindi niya sisirain ang tiwala at respeto niya bilang babae. Habang tumatagal ang relasyon nila, pakiramdam niya mas tumatatag silang dalawa. May mga oras din na nagkakatampuhan sila, lalo na noong busy sila sa kanya-kanyang finals at halos wala ng oras sa isa't isa. Si Mon kasi ang tipo ng lalaking gusto palaging tinotext o tinatawagan. Gusto laging nilalambing. Malambing din naman siya bilang girlfriend. Pero nahihirapan siya noon na hatiin ang oras niya sa pag-aaral at sa boyfriend niya. Academic scholar kasi siya at may grades na kailangang i-maintain. May 2 linggo din silang hindi nag-usap, pero pagkatapos noon ay nagkaayos din agad. Parang mga away bata lang ang mangyayari sa kanila noon. Akala niya ang 2 linggo na parang cool off nila ang pinakamabigat na pagsubok na pagdaraanan nilang dalawa. Pero hindi pa pala. Isang balita ang nakarating sa kanya noong simula pa lang ng first semester nila sa 4th year. May kabarkada sila na tumawag at sinabi na buntis daw si Cheryl. Hindi niya masyadong nagulat dahil alam naman ng lahat na may nangyayari na kina Cheryl at sa naging boyfriend niya. Pero hindi niya makapaniwala nang malaman niya na si Mon ang tinuturong tatay ng baby ni Cheryl. Hindi niya tinawagan si Mon para ikumpara sa tungkol sa bagay na iyon. Pinuntahan niya na lang ito sa lugar kung saan sila magkikita noong araw na iyon. Drama Stories Manila. Paano niya kakayanin ang pagharap sa taong pinagkatiwalaan niya ng buong respeto at tiwala niya bilang babae? At paano niya ipapaliwanag ni Mon ang lahat ng ito? Sinabi mo na ba kay Faith ang nangyari? Hindi pa, Ralph. Pero magkikita kami ngayon dito sa labas ng gym. Kailangan mong ayusin yan, bro. Malaking gulo talaga yung pinasok mo. Mon! Naku, ayun na nga si Faith. Babe, bakit hindi mo sinagot yung text at tawag ko kanina? Bakit pa? Magkikita naman na tayo, di ba? Tsaka mas gusto kita makausap ng personal. Mon, alis muna ako ah. Mukhang kailangan yung mag-usap ng masinsinan ni Faith. Kailangan talaga namin mag-usap nitong kaibigan mo. Meron akong dapat na malaman na si Mon lang ang makakasagot. Sige Faith, mauna na ako. Babe, ano ba yung gusto mong itanong sa akin at parang namumula yung mukha mo sa galit? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng isang kabarkada natin? Tungkol saan, babe? At talaga magkukunwari ka pa na hindi mo alam? Imposible naman na makarating sa akin ang balita nang hindi dumadaan sa'yo, Mon. Babe, sorry. So, totoo nga! Totoong nabuntis mo si Cheryl? Hindi ko naman alam, babe. Maniwala ka sa akin. Paanong hindi mo alam? Ano yun? Trip lang ni Cheryl na ituro ka bilang tatay ng pinagbubuntis niya? Ang kapal naman pala talaga ng mukha niya kung gagawin niya yon. O sige, itong tanong ko na lang ang sagutin mo. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam, babe, kasi pareho kaming lasing ni Cheryl nung gabing yun. Pero wala akong matandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa.
Eh bakit nga ikaw ang tinuturo niyang tatay ng pinagbubuntis niya? Hindi ko alam, siguro kasi nung nalasing kaming dalawa, nung magising kami, pareho kaming nasa loob ng kwarto niya tapos halos wala kaming damit. Grabe. Grabe ka, Mon. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na walang nangyari sa inyong dalawa? Lasing na lasing nga kasi ako nun, babe. Kaya wala akong matandaan na may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko sa'yo! Napakasinungaling mong lalaki ka! Babe, sandali! Huwag ka munang umalis! Faith! Drama Stories Manila, 77.1. Hindi talaga niya makapaniwala sa pangyayari na yon. Hindi niya napigilan ang sarili niya at pumunta siya sa kainan at tambayan ng barkada nila kung saan nandun si Cheryl. Nandun din si Ralph at iba pang kaibigan nila na agad na umawan sa kanya bago pa siya tuluyang makalapit kay Cheryl. Sinabi niya sa kanila na gusto niya lang marinig mula kay Cheryl ang totoo at wala siyang planong saktan ito. Kilala naman siya ng barkada na hindi pala away na tao kaya hinayaan na lang nila silang mag-usap ni Cheryl. Sinabi ni Cheryl na may nangyari nga sa kanila ni Mon nang minsang magkainuman silang dalawa sa bahay niya. Tinanong niya ulit si Cheryl kung sigurado ba ito na si Mon talaga ang ama ng baby na nasa tiyan niya. Dahil ang alam niya talaga noon, kahit break na sila ng boyfriend niya, ay pumapayag pa rin si Cheryl na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero giniit talaga ni Cheryl na si Mon ang tatay ng baby niya. Dahil si Mon lang daw ang nakagalaw sa kanya sa huling 2 buwan. Doon niya naramdaman na unti-unting nawawala ang duda niya at nagsimulang makumbinsi na ang boyfriend niya talaga ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Kaya hindi niya na muling kinausap si Mon at hindi niya na rin sinagot ang mga text o tawag nito. Minsan ay pumunta si Mon sa bahay nila pero muntik na itong mabugbog ni Papa dahil sa sobrang galit ito sa kanya. Kaya nawalan na ng paraan si Mon para makalapit at makausap siya noon. Drama Stories Manila, 77.1. Paano niya kakayanin ang lahat ng ito? Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong tiwala at respeto niya bilang babae, bigla na lang nawala ang lahat dahil sa isang gabing pagkakamali. At ngayon, wala na siyang maisip na paraan para harapin pa ang katotohanan. Ralph, eto na yung mga libro na hinira mo sa akin para sa kapatid mo. Salamat, Faith. Sa totoo lang, makalat kasi talaga ako sa gamit. Kaya mabuti na lang natabi pa ni Mama yung mga libro na ginamit ko nung nasa high school tayo. Ako nga rin eh. Yung mga libro ko dati hindi na mahanap ni nanay. Ito pa naman talaga yung kailangan ng kapatid ko para gawa ng reaction paper. Buti talaga meron ka pa nito. Oo nga eh. Huwag mo na rin nga palang ibalik sa akin yan kasi wala nang gagamit ng mga libro na yan sa bahay. Sige Ralph ha, una na ako kasi inutusan pa ako ni Mama na mag-grocery. Faith, sandali lang. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Ano lang. Kumusta na kayo ni Mon? Wala na kami ni Mon. Anong ibig mong sabihin? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa nung 1 linggo pa. Pumayag siya? Hindi naman niya kailangan pumayag eh. Alam ko na ang breakup dapat mutual decision ng 2 taong magkarelasyon. Pero ako kasi yung nasaktan dito. Ako yung niloko. Kaya alam ko na may mas karapatan ako para tapusin ang lahat sa amin. Hindi mo na ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Paano ko gagawin yon? Kung panghabang buhay na ang resulta ng kasalanang ginawa niya? Babe, Bakit nandito ka, Mon? Huwag mo sabihin na kinuntsaba mo tong si Ralph, ha? Pasensya ka na, Faith. Naaawa na kasi ako kay Mon. Hindi na siya nakakapasok sa mga klase namin. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kasalanan niya ng kaibigan mo. Kasi gumawa siya ng kasalanan at kababuyan. babe, pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Mon? Tinext ko na sa'yo na tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na tawagin ako ng ganyan. Sorry. Ayoko pa kasi talagang tanggapin yung pakikipag-break mo sa akin eh. Bakit ako? May choice ba ako na hindi tanggapin na nagkaanak ka na sa ibang babae habang magkarelasyon tayong dalawa? Wala naman, di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto ko, nangyari na ang lahat. Niloko mo na ako! Faith, pakinggan mo muna sana ang gustong sabihin ni Mon.
Wala na akong dapat na pakinggang kahit na ano mula sa kanya. Tsaka pwede ba, Ralph? Tigil-tigilan mo na nga ang pakikialam sa gulo naming dalawa. Kahit ano pang gawin mo, wala ka nang maaayos sa amin ni Mon. Dahil si Mon mismo ang sumira sa aming dalawa. Subukan mo pa ulit na gawin na iset up ako kay Mon. Pati ikaw, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Diyan na kayo! Magsama kayong dalawa, mga sinungaling! Hindi lang si Ralph ang sumubok na pag-ayusin sila ni Mon. Marami silang common friend at marami rin ang kumakausap sa kanya na bigyan ng pagkakataon ang relasyon nilang dalawa. Yung iba sa mga kaibigan nila ay hindi rin naniniwala na si Mon ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Sinasabi nila sa kanya na baka si Ralph o si Cheryl lang ang gumagawa ng kwento para may managot sa ipinagbubuntis nito. Marami nga rin sa mga kaibigan nila ang nagalit kay Cheryl dahil sa mga nangyari. Hindi niya alam kung bakit hindi nila magawang magalit kay Mon kahit siya naman talagang ugat ng lahat. Ang sabi kasi ng mga kaibigan nila ay kilala nila si Mon at alam nila na hindi niya magagawang magluko sa relasyon nilang dalawa. Alam daw nila kung gaano siya kamahal ng ex-boyfriend niya. Pero nangyari na kasi ang lahat. Niloko na niya ito at nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa ibang babae. At yun ang hindi niya magagawang patawarin kahit kailan. Nahihirapan din naman siya sa ginawa niyang pag-iwas noon kay Mon. Lalo na sa pagkikipag-break niya sa kanya. Hindi siya makapag-concentrate sa pag-aaral niya. Palagi siyang pumapasok noon sa mga klase niya na naihiyak at naluluha ang mga mata niya. Sobrang hirap pala talagang masaktan, lalo na sa taong mahal mo. Pero palaging nananalo ang galit at kirot sa puso niya dahil sa ginawa nito. Halos mag-5 taon ang relasyon nilang dalawa at akala niya ay kaya nitong maghintay gaya ng paulit-ulit nitong pinapangako sa kanya. Ibibigay niya rin naman ang sarili niya sa kanya pero sa tamang panahon pa. Ang akala niya ay nirerespeto talaga nito ang paniniwala niya at ng buong pamilya niya. Yun pala hahanapin niya rin sa ibang babae, ang bagay na hindi pa niya magawang maibigay sa kanya dahil hindi pa siya handa noong mga oras na iyon. Drama Stories Manila. 77.1 Paano niya haharapin ang katotohanan na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng halos 5 taon ay hindi pala kayang igalang ang pinakamahalagang bagay sa kanya. At paano niya pipigilan ang sarili niya na hindi magalit sa mga kaibigang ayaw maniwala sa katotohanan. Ikaw na naman? Ano na naman bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay talaga kita, Faith. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin kaya gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. At talagang balak mong takbuhan ang responsibilidad mo kay Cheryl? Hindi ko siya tatakbuhan at mas lalong wala akong responsibilidad sa kanya. Faith, alam ko, marami ka ng iba't ibang version na narinig tungkol sa nangyari. Pero hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Hindi mo ba kukunin yung side ko? Sinagot mo na yan, di ba? At sinabi mo na wala ka natatandaan na kahit ano. Wala ba talaga? O ayaw mo lang aminin na nag-enjoy ka ng mag-sex kayong dalawa ni Cheryl? Faith, imposible nga na may mangyari sa aming dalawa ni Cheryl. Paanong imposible? Eh sa'yo nang galing na nagising kang katabi mo siya. Tapos wala na kayong kahit na anong suot, di ba? Dahil lasing na nga ako nung gabing yun. Eh kaya nga nakipag-inuman ka sa bahay mismo ni Cheryl, di ba? Kasi may balak ka na makipag-sex sa kanya. Yun ba yung nakarating sa yung kwento? Na sinadya kong lasingin si Cheryl para may mangyari sa amin? Ay, noong gabi na nalasing kaming dalawa ni Cheryl, siya mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila. Ang sabi kasi sa akin ni Cheryl, gusto niyang may makausap na lalaki dahil hindi niya na maintindihan yung ex-boyfriend niya. Actually, 2 kami ni Ralph ang nagpunta doon. Pero nauna siyang umalis sa akin. Yun din yung linggong nagkalabuan tayong dalawa, Faith. Kasi busy ka sa academics mo. Kaya masama rin talaga yung loob ko ng mga oras na yun. So yun din ang dahilan kung bakit nakipag-sex ka kay Cheryl? Hindi nga pwedeng mangyari yun. Pwede ba patapusin mo muna ako sa mga sinasabi ko?
Umiiyak noon si Cheryl at sabi niya na may mabigat siyang pinagdadaanan ng mga oras na yon. At dahil may problema nga tayong dalawa, naparami yung inom ko ng alak. Alam mo naman na madali ako malasing, di ba? At kapag nalalasing ako, nakakatulog ako kaagad. Ano bang point mo, Mon? Na walang nangyaring kahit ano sa inyo ni Cheryl? Na natulog lang kayo magkatabi nang hindi mo siya ginagalaw? Na gumagawa lang ng kwento si Cheryl nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Oo! Kasi paano ko siya magagalaw kung malalim na ang tulog ko dahil sa kalasingan? Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin yan nung una pa lang? Bakit nagsinungaling ka pa sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Faith. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo dahil alam ko na magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol doon. Tsaka natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko naman alam na gagawa ng ganong kwento si Cheryl eh. Nabigla na lang niya ako ituturo na ako yung tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Pero sigurado talaga ako, Faith. Sigurado ako na hindi ako yung tatay ng baby na yon. Please naman oh. Ayusin na natin to bago ako umuwi ng probinsya namin. Ayoko talaga mawala ka sa akin eh. Faith, ayoko na tuluyan tayo magkahiwalay na dalawa. Hindi ko kasi alam kung kaya pa nating ayusin to, Mon. Masyado masakit para sa akin lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako. Umalis ka na nga lang dito. Alam mo, kapag nakikita kita, pakiramdam ko nanliliit ako eh. Kasi Mon, pinagkatiwalaan kita. At ang buong akala ko ayos lang sa'yo ang lahat sa setup ng relasyon natin dalawa. Akala ko nire-respeto mo talaga ako. Pero hindi pala. Maghahanap ka rin pala ng iba. Doon ako mas nasaktan. Yung hinanap mo sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ngayon. Kaya kung pipilitin mong hingiin sa akin ang kapatawaran sa nangyari na to, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Kasi masyado mo ako nasaktan. Sobrang sakit, Mon. Sobrang sakit. Kaya please, umalis ka na at sana hindi na muna kita makita para hindi ko pa ulit-ulit na maramdaman ang sakit ng ginawa mo sa akin. Sigurado naman siya sa sarili niya na mahal niya pa rin si Mon hanggang sa mga oras na yon. Ang hindi niya alam ay kung kailan niya ito magagawang patawarin. Siya pa naman ang tipo ng tao na kapag nasira na ang tiwala ay hirap na itong maibalik o mabuong muli. Kaya alam niya na kapag sinubukan nilang magkabalikan ni Mon ay palagi na lang silang magkaaway. At isa pa, parang hindi niya rin kayang magkaroon ng boyfriend na may anak na. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya na kasal sa lalaking may anak na sa ibang babae. Pagkatapos niyang ipagtabuyang si Mon sa bahay nila, ay hindi niya na ito muling nakita. Ang sabi ng ilang barkada nila ay umuwi na raw ito ng probinsya nila. Nawala na rin noon sa lugar nila si Cheryl at may kumakalat pa na tsismis na siguro raw ay nagsasama na silang dalawa kaya sila lumayo sa lugar nila. Doon siya mas lalong nasaktan. Kaya ginawa niya ang lahat para kalimutan si Mon. Nag-focus na lang siya sa pag-aaral at nang makatapos ay agad siyang nagtrabaho. Mabagal ang naging proseso ng pag-move on niya, pero sa tingin niya ay nagawa niya naman yon kahit papaano. Sumubok din ulit siya makipagrelasyon noon, pero wala rin nagtagal sa relasyon na yon. Siguro kasi alam niya rin sa sarili niya na hindi pa talaga siya handa magseryoso at magmahal muli. May 6 na taon na ang lumipas noon nang makatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang barkada nila. Kinuha raw nitong ninong at ninang ang lahat ng mga kabarkada nila at in-invite sila sa binyag ng baby niya. Nagdalawang isip siya noon dahil alam niya na pwedeng makita niya doon si Cheryl at si Mon. Pero sa huli ay pumunta rin siya sa binyag at marami siyang dating kaklase at kaibigan na nakita doon. Nakita niya rin si Cheryl na may kasamang isang batang babae. Hindi yon kahawig ni Mon, pero sigurado siya na ang bata niyon ang anak nilang dalawa.
Ramdam niya rin na umiwas ng tingin sa kanya si Cheryl noong mga oras na yon, hanggang sa nagdesisyon siyang mauna ng lumapit at bumati sa kanya noon. 6 na taon na ang nakakalipas. Siguro ay sapat na yon para patawarin niya sila ni Mon sa nagawa nilang kasalanan sa kanya. Dear Drama Manila, pagkatapos ng lahat ng sakit at paghihintay, minsan ang oras na lang ang makakapagbigay sa atin ng lakas na magpatawad. At minsan, ang pagpili na lumapit muna ang simula ng tunay na paghilom. Nak, ingat ka sa pagtalon-talon mo, saka huwag ka masyadong lumayo kay Mommy. Hi, Cheryl. Faith? Hi din. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Ang laki na ng anak niyo ni Mona. Tapos kamukhang kamukha mo pa. Parang ikaw na ginawang bata. Nasaan pala si Mon? Hindi ko pa kasi siya nakikita mula nang dumating ako dito. Hindi ko kasama si Mon, Faith. Bakit naman? Naku, hindi niya pwedeng pinapabayaan na mag-ina niya lalo na at pareho pa kayong babae. Si Mon talaga kahit kailan. Ang tamad pumunta sa mga ganitong lakad. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit tatay na siya? Faith, hindi naman talaga si Mon ang tatay ng anak ko kaya hindi rin kami magkasama kahit sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling ako sa inyong lahat nung ituro ko noon na si Mon ang tatay ng baby ko. Teka, hindi ko maintindihan. Paano hindi siya ang tatay ng anak mo? Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Nag-inuman at nagkalasingan pa nga kayong dalawa, di ba? Oo, totoong kaming dalawa na lang ni Mon ang natirang magkasama na nagiinuman nun sa bahay ko. Pero sobrang nalasing siya kaagad. Tapos sinubukan ko na nahalikan siya. Ikaw ang naunang humalik sa kanya? Oo, kasi lasing na rin ako noon kaya hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Kaya lang, tinulak niya lang ako at pagkatapos noon, natumba na siya sa kinauupuan niya. Inalalayan ko pa siyang maglakad papunta sa kwarto ko. Hinubaran at sinubukan kong romansahin. Pero wala eh. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Pero bakit si Mon ang paulit-ulit mong tinuturo na nakabuntis sa'yo? Dahil ayaw akong panagutan ng ex-boyfriend ko at kailangan ko ng sasalo sa anak ko. Faith, sorry. Hindi ko naman talaga ginusto na sirain ang relasyon yung dalawa. Naipit lang ako sa sitwasyon. Ayoko lang talaga na lumaki ang anak ko na walang kinikilalang tatay. Pero wala rin eh. Ayaw din akong panagutan ni Mon dahil alam niya na hindi raw sa kanya ang batang dinadala ko. Kaya nagdesisyon na lang ako umalis at lumayo dito sa lugar natin. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa amin ni Mon? Lalo na sa akin? Ang buong akala ko, magkasama kayo sa halos 6 na taon na hindi ko kayo nakita. At ang akala ko talaga, si Mon ang tatay ng baby mo. Akala ko niloko niya ako noon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi pala totoo ang lahat ng pinagkalat mo tungkol sa inyong dalawa? Intindihin mo naman sana ako. Sinubukan ko lang na umiwas sa kahihiyan ng mga panahon na yon. Hindi pa rin naman kasi ako handang maging nanay noon. Eh bakit kasi paulit-ulit ka pang nagpapagamit sa ex-boyfriend mo noon? Kung hindi ka pa pala handa sa ganyang kabigat na responsibilidad? Tapos nandamay ka pa ng ibang tao? Anong klaseng kaibigan ka, Cheryl? Faith, sorry talaga. Nag-guilty rin naman ako sa ginawa ko lalo na nang tuluyan ng masira ang relasyon niyo ni Mon. Kaya rin ako pumunta ngayon dahil gusto ko na makita ka at makapag-sorry sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi nga sobrang nahihiya ako sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Faith. Kayo ni Mon. Sana mapatawad niyo pa akong dalawa dahil sobrang pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko sa inyo. Sorry. Sorry talaga, Faith. Gusto niya talagang sampalin si Cheryl noong mga oras na yon para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman niya sa dibdib niya. Pero pinigilan niya ang sarili niya dahil ayaw niyang gumawa ng eksena sa binyag ng anak ng kaibigan nila.
Ang akala niya noon ay kaya niya nang ibigay kay Cheryl ang kapatawaran na hinihingi nito sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Ang hirap patawarin ng tao na naging dahilan para mawala sa kanya ng panghabang buhay ang kaligayahan niya. Hindi niya na ibigay kay Cheryl nung araw na yon ang kapatawaran na hinihingi nito. Sapat na siguro na hindi niya ito nasampal sa kabila ng naging malaking kasalanan nito sa kanya. Lumayo na lang siya mula sa kanya dahil baka kung ano pang magawa o masabi niya noon. Nilibang niya ang sarili niya sa pakikipag-usap sa ibang mga dating kaibigan at kaklase niya habang hinihintay ang pagdating ni Mon. Umaasa siya noon na sana kapag dumating si Mon ay mabigyan pa ulit sila ng pagkakataon na may pagpapatuloy ang nasira nilang relasyon. Baka kasi gaya niya ay wala pa rin itong asawa at anak. Baka umaasa pa rin si Mon na pwede pang maging sila ulit sa huli. Buong maghapon din siya nasa selebrasyon ng binyag, pero walang Mon ang tumating doon. Umuwi tuloy siya ng bahay nila, na sirang-sira ang pag-asa niya na muli niyang makita at makasama ito. Pero hindi pa rin siya sumuko. Nasabi niya noon sa sarili niya na sa pagkakataon na yon ay siya naman ang mag-i-effort na magkaayos silang dalawa. Kung malaman niya man noon na may asawa at anak na si Mon, ay titigilan niya na rin agad ito. Pero kung sakaling pareho silang naghihintay ng tamang pagkakataon para sa kanilang dalawa, ay susubukan niya na makipag-ayos at makipagbalikan sa kanya. 1 linggo pang lumipas noon, pero walang makapagsabi sa kanya kung saan niya pwedeng makita o makontak si Mon. Wala na rin kasi sa lugar nila ang pamilya niya, kaya hindi niya na alam kung paano ito hahanapin. Hanggang sa may nakausap siya na isang pinsan niya. Sinabi sa kanya ng pinsan ni Mon na 3 taon na raw ang nakakalipas buhat nang mamatay si Mon habang nasa training siya ng pagsusundalo. Hindi talaga siya makapaniwala na marinig niya yon. Parang gusto niya sanang sampalin ng malakas ang sarili niya. Gusto niyang magising sa bangungot na yon. Pero sa sobrang sakit na nararamdaman niya, alam niya na hindi isang bangungot ang nalaman niya na yon. Hindi na rin naging malinaw sa isipan niya ang mga sumunod na nangyari. Nakita niya na lang ang sarili niya na nasa loob ng simbahan at tahimik na umiiyak. Maraming tanong ang umiikot sa isipan niya noon. Ang daming what if. What if pinakinggan niya na mas mabuti ang explanation ni Mon? What if naniwala siya sa kanya kahit konti lang? What if pinagbigyan niya ang pakiusap niya na maayos nila noon ang relasyon nilang dalawa? What if buhay pa ngayon si Mon? Masaya kaya silang magkasama sa mga oras na ito. Marami pa siyang tanong na alam niya na ni Isa ay wala nang masasagot pa. At wala rin siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ng napakasakit na katotohanan na kahit kailan ay hindi niya na makakasama pa ang lalaking una at sobrang minahal niya. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang malamang niya na wala na si Mon. Pero hanggang sa nayon ay hirap pa rin siyang tanggapin ang lahat. Hindi pa nga rin ulit siya sumubok na pumasok sa isang relasyon. At hanggang ngayon ay pinagdarasan niya na sana ay dalawin siya ni Mon sa panaginip at muli niyang maramdaman ang mga yakap niya kahit sandali lamang. Baka kasi sa paraan na yon, tuluyan na siyang makaalis mula sa malungkot nilang kwento at nakaraan. Dear Drama Manila, minsan ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagkawala, kundi ang mga what if na hindi na natin masasagot kailanman.